iniwan mo gamit mo. Sir, pakihalongkat nga yung gamit niyan. Baka may mga ibang ninakaw pa yan sa akin. Sa inyo ba talaga to? Opo, sir. Check lang natin. May alam ka ba kung bakit inaresto si Ate Emma? Di magnanakaw si Nay Emma. Di siya magnanakaw eh. Alam mo nung one time, nahulog ko din yung kwintas ko. Binalik niya naman sa akin kagad. Kaya alam kong hindi siya magnanakaw. Yun naman pala eh. Bakit di mo sabihin niya sa mami mo? Kasi hindi naman niya ako pinapakinggan eh. Wala naman, puro dilata lang to, ma. Mga groceries. Mga dalatang galing sa bahay ko. Kita mo nga naman. Binigyan na nga kita ng trabaho, nakuha mo pa akong nakawan. Ginawa mo pang grocery ang bahay ko. Sir, nagsisinungaling po siya. Hindi ko po kinuha yung mga yan. Eh, ikaw nagplanta ng mga yan eh, pati nga yung kwintas nun sa kwarto. Alam mo, masama talaga yung kutob ko na baka sinadya ni Mami yun. Bakit naman niya gagawin yun? Kasi close kami ni Nay Emma. Kasi gusto kaming paghiwalayan ni Mami. Alam mo, hindi ko alam kung tama ba itong nararamdaman ko eh. Pero, alam mo, sometimes wini-wish ko, si Nay Emma na lang yung totoo kong nanay. Masama na ba akong anak nun? Of course not. Malamang yung kailangan mo sa mami mo, nakukuha mo kay Ate Emma. Yung love, yung affection, hindi mo naman ma-fake yun eh. Ilayo niyo nga sa akin yung babaeng yan. I'm ready to give my statement. Ma'am, relax lang po. Gusto ko malaman, seryoso ka ba talaga na magsamba ng demanda? Kasi, yung ganitong klaseng kaso, mauubos lang yung oras mo. Pero, kung papayag ka naman na aregluhin na lang ni Mrs., kailangan niya lang mong bayaran ng 10 times ang halaga ng kwintas. Kahit na ibenta pa niya yung kidney niya, hindi niya magagawang bayaran ng nilakaw niya sa akin. Alam mo, Zayn, nung inaalagaan ako ni Nay Emma, siguro kaya kahit wala akong gamot, gumaling ako kagad. And maybe that's why Mommy takes it against her. Kahit wala namang ginagawang masama si Nay Emma. Desidido na, hindi ako makikipag-areglo. Gusto ko siyang mabulok sa kulungan. Magsasampa ako ng kaso para masigurado na wala na siyang mabibiktimang iba. Hindi ka namin si ma'am sa akin. Sir! Sir, sandali lang. Sir, nagsasabi po ako ng totoo. Sir, ako po yung biktima dito. Maniwala naman po kayo, sir. Wala po akong tinakaw. Wala po ako tinakaw na kwintas. Wala po ako tinakaw ng mga grocery niyan. Hindi ko po yung kinuha, ma'am. Oli, magsabi ka naman ng totoo. Alam mo naman kung ano yung totoo. Wala po akong kinuha. Attorney Mateo, siguraduhin mong mapafile mo ang kaso within 24 hours. Spare no cost in expediting it. Nakausap ko na rin si Judge Yumon. Hinihintay ka na ng secretary na sa Fiscal's office. Do it now.
Ma'am, kausapin ko lang po yung anak ko, Emma Joseco. Sige ho. Salamat po. Emma. Emma. Nay. Ay, bakit pa nalaman? Pinawagan ako ng asawa mo. Anak ng toko naman, Emma. Ano na naman ito? Papabalik mo lang sa trabaho nga. Nakita mo naman, di ba? Naglumuhod ako sa olive na yon para makabalik ka sa trabaho mo. Umiyak ako, nagmakaawa ako. Tapos ito na naman. Eh, sana naman alamin niyo muna kung ano yung totoong nangyari. Pinagbintangan po akong nagnakaw. Abay, sira, ulo pa na yun eh. Ano? Dahil naiinggit siya sa'yo, kasi yung anak niya gustong-gusto ka, ibe-frame up ka ng ganyan? Hindi tama yun. Ma'am, baka naman po pwede niyong tulungan yung anak ko. Hindi po magnanakaw ang anak ko, ma'am. Wala ko kami kinakampihan dito, Mrs. Ginagawa lang ko namin yung trabaho namin dito. Ma'am naman, please. Emma! naman po. Nay! Nay! Emma! Ikaw naman ang bahala kay Emma. Nay, saan ka pupunta? Kung kaya ko lang talagang magbigay ng statement sa mga pulis, gagawin ko eh. Nasabihin ko sa kanilang lahat na wala naman talagang kasalanan si Nay Emma, na inosente siya. I have an idea. Baka pwede kita tulungan.